Sana What's the real reason bakit nila pinuntahan ng hindi nagpapaalam? May balak. Di natin alam kung masamang balak. Basta ang sigurado tayo, umamin. Kasi kung hindi mo dininay, di ba? Umamin ka. Hindi mo dininay na yung akusasyon ni VP Sara Duterte na may plano kayong masama. Hindi nyo dininay yan. Ang dininay nyo lang ay yung about the OFW. Ibig sabihin, umamin kayo. Yeah, maybe. Maybe. I'm not saying as a fact. I'm asking you. Bakit di nyo dininay? Ibig sabihin ba may plano kayo? Yun ba ang ibig nyo sabihin? Kasi di nyo dininay eh. Di ba? Ano, Auntie Claire? What's happening? Di ba? Anong plano nyo? Bakit gayon? Sabihin nyo ng maigi. Kasi kaduda-duda talaga eh. Kaduda-duda yung ginagawa ninyo. Di ba? So, naku po. Ay na. Anyway. Basta, ito lang masasabi natin, ladies and gentlemen. Maging mapagmatsyag tayo dahil lahat kasi gagawin nila eh. Lahat po gagawin nila para maipanalo ang 2028 na election. So, itong mga ganitong move, siguro, ewan ko, if they are seeing na, di ba, remember kasi obserbahan mo yung konteksto. Remember, isang araw lang in-announce ni Pangulong Sara Duterte na meron ng bansang tatanggap kay Pangulong Duterte. Natatakot ba sila na mailabas si Pangulong Duterte at maaari siyang gumawa ng mga video campaigning for his candidate on 2028? This is all politics, people of the House. Na maboost ang moral ng mga Duterte supporter. Natatakot sila kay Pangulong Duterte pag nagsalita siya. Maybe ganun. Kaya tuloy, the best way is for PRRD1 to stay in ICC forever or something happen to PRRD. Naku po, patay tayo dyan. Ay nako, ladies and gentlemen. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, pag-usapan na po natin ang mga mainit na issue. Naku po, Malacanang. Umamin sa kanilang ginawa. Naku po. Ano ba yan, Banat Bay? Ikaw naman, masyado ka namang makaano. Hindi, totoo kasi, alam mo, may nangyari dito kay Pangulong Duterte, dito sa Dahig. At ewan ko kung anong plano nila. May plano ba silang masama o dukutin, lasunin? Hindi natin alam kung ano yung plano na yan. Basta may plano sila. Kasi kung wala kang hindi magandang plano, magpapaalam ka, di ba? Yung mga hindi nagpapaalam, yan yung mga may mga plano. Tama ba, mali? Yung mga may kabit dyan. Yung may mga bet ka. Alam naman, magpaalam ka. Sweetheart, honey, baby, punta lang ako sa kabit ko, Siyempre, hindi ka magpapaalam. Pero pag hindi ka nagpaalam, sinabi mong pupunta ka lang sa opisina, pupunta ka lang sa iyong barkada, magkakaraoke lang kayo ng barkada mo. Aba, may ibig sabihin nun. Sabi nga, pag may alak, may balak. Tama, mali? Yan yung kasabihan eh. Pag may alak, may balak. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang logic niyan, pag ikaw hindi nagpaalam, ibig sabihin, may balak. Tama, mali?
Ano ba yung nangyayari, Banat ba? Ikwento mo naman nang maka-catch up naman kami. Hindi kasi alam mo, ladies and gentlemen, alam naman po natin si Pangulong Duterte, yung kanilang tinarantado, ginago at saka binaboy at binastos, winalang niya. At hindi binigyan ng tamang proseso o yung tinatawag na due process, ay nakakulong ngayon dyan sa dahig. At alam naman po natin yung kabalastugang ginawa nila. Kaya nga sila'y nadedemanda ngayon dahil nga po sa kabalastugan nila na hindi ho dumaan sa due process kahit to Senado sinabi na at nag-file na nga rin po ang isang senador at sinasabing ito'y illegal na ginawa nila. Etong pagdukot, pagkidnap kay Pangulong Duterte ay isang kabastusan bilang mga Pilipino. Dahil una sa lahat, ang kahit sino mang akusado, sabi nga na ayon sa ating batas, ay kailangan humarap po sa tamang proseso. Bakit? Dahil until proven guilty, this person is innocent. Diba? Sabi nga, may ganyan tayo sa batas. Yan po ay batas. Unless you are Erwin Tulfo, that you can bend the law. O di kaya ikaw ay si Secretary Remulla at you can say yes. Yeah, pag ganun ka, okay ka. You have the power over the law. Because you are the vox populi. Mga ganyan-ganyan pautot ni Erwin Tulfo, no? So, ngayon, ganito nga, nadala nga si Pangulong Duterte doon sa illegal na paraan. Sa katunayan, dahil nga doon sa pangyayari na yon, ay doon naging PNP chief si Torre. Uy, kumusta ka na, Torre? Gago! Balita ko lang naman. Ewan ko kung totoo yan. Balita ko, talagang, ano ka daw, medyo masama daw ang loob mo. To the point na kahit hindi ka tatanggapin ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga supporter ni Pangulong Duterte, ay nanawagan ka pa rin laban sa mga kurap. Gumawa ka pa rin ng video. Diba? Kahit ano po, kahit hindi siya tatanggapin, ginawa niya pa rin yan. Ibig sabihin yan, talaga masama ang loob niya sa pagkasibak niya. Ladies and gentlemen, di po nag-resign sinibak. Fired! Balita ko nga, ikaw, di ko alam kung totoo ito naririnig ko lang dyan sa somewhere out there, na ikaw daw pinatapon sa Mindanao o inassign sa Mindanao kasama ng iyong matalik na kaibigan na si Pajardo. Totoo ba yun? Totoo ba yun na itinapong ka dyan sa Mindanao kaya bitter ka daw? Ewan ko kung totoo yun pero kung ako sa'yo, Torre, it's time to talk. It's time for you to say, ilahad mo na ang lahat ng sinabi sa'yo, di ba? Kasi hindi ka pa pwedeng middle ground. Yan, alam mo, marami na sa politika ang nag-middle ground. Ibig sabihin, hindi mo alam kung babalimbing, hindi mo alam kung tapat, hindi mo alam kung nasa oposisyon. Alam mo, sumemplang dahil sa nasa gitna. Mahirap po yan. Subukan mo. Tumawid ka, tapos hindi mo sure kung tatawid ka o babalik ka dahil sa bigla kang nagulat. Ano mangyayari sa'yo? Di ba? Sigurado masasagasaan ka. Kasi nga, alanganin ka nasa gitna ka So, it's either you run towards the other side or you go back. I don't think you can go back. I don't think you have something else or any position to go back. Di ba sabi nga nila, this person is competent. It's just a matter of not obeying the directive. We will assign or we will appoint him in a better position. Asa na yun? Gago! Naniwala ka kay Marcos. Si Marcos, nilaglag nga niya yung yung hindi niya nga binakapan yung kanyang dating executive secretary. Ikaw pa kaya? Yung best friend niya, nakasama niya lumalaban noon. Nilaglag niya, ikaw pa kaya? Diba? Ang dami na pong nilaglag ni Marcos. Ikaw? Yung nga nagpanalo sa kanya si VP Sara Duterte, nilaglag niya. Wala siyang ginawa Ganon siya. Maybe sasabihin mo, hindi naman ako nilaglag ni Marcos. Oo, tama ka. Hindi ka nga nilaglag, pero hindi ka rin pinagtanggol. Alam mo naman si Marcos, mahinang nilalang yan.
Hindi niya kayang komprontahin kung sino yung mga kalaban. Halimbawa, nilabanan ka ni Rimulya, hindi niya kayang komprontahin. Ganun lang kasimple yun. So, ibig sabihin, hindi ka pinagtanggol. Ngayon, andyan ka. Nganga ka. Tanim kamote ka ngayon. O bakit hindi ka pa magsalita, di ba? Wala ka namang babalikan na. Tumodo ka na. Yun lang yun, tumodo ka na para magkaalaman talaga. Di ba? Anyway, kagagawan mo naman din ito eh. Ikaw ang nagpatupad. Sabi mo nga, ikaw ang pinakamataas dyan. Nung hinuli mo si PR Ardit, dinala mo. Kung ako sa'yo, mag-state witness ka na. Laban dun sa mga nag-utos sa'yo. Mag-state witness ka na. Sigurado ako magiging bayani ka. Hindi, ako, pag nag-state witness ka, laban dun sa mga nag-utos sa'yo, naku po ako, number 1 ako magsasabi sa'yo, ikaw ang bayani. Sorry, bayani ka. Pag ginawa mo yan, kukumbinsin natin ng sandatang DDS na sasabihin ko talaga, ikaw isang bayani. Ha? Okay? Sandali, Banat Bay, balik nga tayo sa pinag-uusapan natin. Ano ba yun, Banat Bay? Eto nga, etong Malacanang daw, abay bigla-bigla ang nalang pumunta doon sa ICC at gustong, ewan ko kung anong gusto nilang gawin. Kausapin ba? Dukutin na naman ba? Kasi ginawa na nilang dukutin eh. Baka naman lasunin, hindi natin alam. Ano ba talaga yan? Kasi, again, hindi naman sa masama ang tingin natin o masama ang ating iniisip. Kaya lang, the mere fact na hindi ka nagpaalam, may masamang bala ka. Diba? Meron kang gagawin na hindi maganda. Hindi ka nga nagpaalam eh. Na alam mo na kailangan magpaalam ka kung pupunta ka doon. It is not your... ICC is not under our jurisdiction. Kung dito sa ating kinulong, anytime kung gustong dalawin ng gobyerno at may kailangan, pwede niyong gawin yun. Alam ko, kasi hawak ninyo yung Bureau of Correction. Pero kung sa ibang bansa na hindi sa ilalim ninyo ang ICC at may sarili silang patakaran na dapat pamilya lamang ang magsasang-ayon. Di ba? Sabi nga ni BP Sara Duterte, pamilya lang, pamilya. Ang ibig sabihin, siya. Ganun lang kasimple yun. Siya lang ang may authority kung ang isang tao papapasukin o hindi. Hindi yung si Kaufman. Siya. Diyan pa lang, yung issue na matagal na ginawang issue ng ilang mga siraulong vlogger na sinasabi nila, si Kaufman, hindi pinapasok. Ayan mismong si BP Sara na nagsabi, pamilya lang. Siya lang sa madaling salita. Pamilya lang. Siya, si Baste, si Kitty at saka si Pulong, pamilya lang. Yung talagang by blood, relative by blood, ang maaaring magdesisyon. Si BP Sara na, hindi si Kaufman. Malinaw? Sa mga sa mga nabiktima ng fake news. Malinaw po 'yan ha. Si BP Sara. Pakinggan natin. Naglabas. Sandali lang, wala yung video. Daldal ka kasi ng daldal, Banat Bay. Ito yung video. Sandali, baka mamaya ibang video yung lumabas na ito. Delicates. Ito. Ayan. Pasok, Banat Bay! Ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa natanggap nitong impormasyon mula sa Malacanang na nagsasabing nagsumite ng ulat ang Philippine Embassy sa The Hague kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Ayon sa pangalawang Pangulo, walang pahintulot mula sa pamilya Duterte ang umano'y welfare check kung saan nakapanayam ng mga opisyal ng administrasyon ang kaniyang ama. Giit ni BP Duterte, pang-aabuso ito sa patakaran ng consular visit at inilalagay nito sa panganib ang buhay at kaligtasan ng dating Pangulo. Babala pa nito, mananagot ang ICC, gayon din ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. kung may masamang mangyayari sa kanyang ama. Anya, hindi kailangan ni dating Pangulong Duterte ang ganitong klase ng pagbisita dahil ang pamilya nito mismo ang nag-aalaga at kumakalinga sa kanya. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang reaksyon ng Malacanang hinggil dito. Ayan. Okay.
Ito. Ano ba muna yung pahayag? Okay? Ano po ba muna yung pahayag ng ating Vice Presidente na soon to be the President of our country? Excuse me po. Ayan. Ito. Hindi ko po kasi nailagay. Ilalagay po natin para mas maganda ho, ha? At maintindihan nyo kasi importante ho na ma-interpret natin ito ng talagang swak na swak ika nga. Kasi hanggang hindi mo mababasa ito, medyo bitin yung balita. Ayan. Papakita natin. Ito, ayan. Ayan po ang statement. At syempre, para mas maiintindihan ng taong bayan, atin po itong tatagalugin, ha? Atin po itong i-interpret bawat sentence, okay? Para mas malinaw. Simulan natin. Sabi dito, I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Marcos by the Philippine Embassy in The Hague. Sa Tagalog, nakakatakot ang impormasyon na natanggap ko mula sa Malacanang. Nakakatakot. Naku po, patay tayo. Na may inulat tungkol kay dating Pangulong Duterte na isinumite kay Marcos ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague. In English, the official entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check. And interviewed FPRRD. Sabi dito, pumasok ang mga opisyal sa kulungan gamit ang maling dahilan. Nako, fake news na naman itong Malacanang. Alam mo naman, mula nung naupo dyan si Yusek Ler, talagang dumami ang fake news dyan. Maling impormasyon na magsasagawa ng welfare check at in-interview si PRR. Gago! Alam na nga natin, di ba, nagkakaproblema nga po dahil sa kanyang kalagayan, yung kanyang memory ay wala na nga, nahihirapan na nga dahil sa kanyang kalagayang health status diyan. Bakit in-interview? Remember, di ba, there is a law that says whatever you say against you might be used, di ba, against you. Ang gulo nun Hindi, basta sabi doon, sa madaling salita yung Miranda rights, sabi, huwag kang magsalita, may karapatan kang hindi magsalita kasi ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. So, delicate ho yun, mga kababayan. Di ba? Delicate ho yun. Na maaaring yung mga interview na ito ay gamitin sa kanya laban sa kay Pangulong Duterte at gamitin dyan sa korte sa ICC na dapat ay laging may kasamang abogado. Gago! Ang ina din itong Malacanang, Hindi, alam mo kung bakit? Dinukot nyo na nga si Pangulong Duterte sa maling paraan, tapos eto na naman kayo. Ipro-prosecute nyo sa maling paraan na naman, di ba? Gago! The said official clearly, sabi, abuse the rule of detention unit concerning consular visits. Malinaw na inabuso ng mga datorang opisyal ang patakaran ng kulungan tungkol sa mga pagbisitang konsular. Naku po, patay. Gago! Since the month of March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. Mula pa noong Marso, laging may isa o dalawang miyembro ng pamilya na bumibisita araw-araw kay Pangulong Duterte para masigurado ang kanyang kaligtasan at makataong pagtrato. Sunod, the permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted FPRRD, ito yung abducted, to intrude upon him without seeking permission from family member who are in The Hague places his life in safety and imminent danger. Gago! Ang pahintulot na
ibinigay ng ICC na payagan ng mga ahente na mismong gobyerno na dumakip kay FPRD na lapitan siya nang hindi humihingi ng pahintulot sa mga kapamilya na nasa dahig ay naglalagay sa kanyang buhay at kaligtasan sa matinding panganib. Gago! Kailangan may tuktok yan. Yan, oh. Ayan. If such claim welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen is death in custody. Naku po, death! Gago! As a direct result of this intrusion, the false pretense of conducting a welfare check, naku po, may plano kaya ang Malacanang? Yan ang tanong natin. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Sabi niya sa Tagalog, kung papayagan pang magpatuloy ang ganitong huwad na welfare check, dapat handa ang ICC at pamahalaan ng Pilipinas na sagutin ng buo ang direkta. Naku po. Ang anumang kapahamakan na mangyayari kay Pangulong Duterte, kabilang na ang sakaling mangyari pinakamalala ang kanyang pagkamatay na habang nakakulong bilang direktang resulta ng paghihimasok na ito ay na maling pagpapanggap na ito isang welfare check. Naku po, hindi maganda yan. Gago! Malacanang, may balak ba kayong ganunin, itsugi si Pangulong Duterte? Ako nagtatanong lang ako, ha? Ako nagtatanong lang ako. Kasi may balita tayo, diba? Meron tayong napanood noon na may pinadudukot. Hindi na natin sasabihin kung sino yung gusto magpadukot. Yan din ay pinaghihinalaang pumondo na mga manggugulo sa Malacanang o dyan sa Menjola para mag-declare na martial law. Ano pa? Dagdag. These are nothing but orders of President Marcos disguised as consular function and we strongly object to such visit. Ito'y walang iba kundi ang mga utos ni Marcos na tinago bilang mga konsular na tungkulin at mariin namang itinutulat ang mga ganitong pagbisita. Ito, matindi ito. Matindi yung kasunod na sentence, sabi dito. FPRRD does not need you, mother pa. Ay, walang ganun, wala. Dapat may ganun eh. FPRRD does not need you, mother, father. Ganun. Gago! Our family will take care of him. Hindi ka kailangan ni Pangulong Duterte at ang pamilya namin ang mag-aalaga sa kanya. Ha? Gago! Ito si Marcos, alaga. Ito tuloy ang balik sa'yo ni Pangulong Sara Duterte, sabi niya dito. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, or neglected who have not had the benefit of single welfare check from the Philippine government. Kayong mga OFW magpapatunay niyan, di ba? Kayong mga OFW magpapatunay niyan na kayo ba ay naaalagaan. Kasi sinasabi dito, dapat malaman ni Marcos na marami tayong mga Pilipino sa ibang bansa nakakulong, nagdurusa, pinababayaan o kinakalimutan na hindi man lang nabigyan ng kahit isang welfare check mula sa pamahalaan ng gobyerno. Gago! Alam mo basta mamaya. Oh. They need you, but you have failed them. Oh. Kailangan kanila ngunit nabigo mo sila. Naku, patindi ito. We Filipinos deserve better. Kaming mga Pilipino'y nararapat sa mas maayos. Sabi dito, Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Translation, Sara Duterte, Pangulo ng Pilipinas.
Alam mo ito ladies and gentlemen, malinaw po ito. Malinaw na meron silang paglabag na batas na naman. They use the Erich Theory 101. Sometimes, the law should be bent. At syempre, sinang-ayunan niyan ng Remulla 102. Gago! Ano yun? Yes, Your Honor. Ang lupit ng bayan natin, ano? Lawless country. Sometimes you can bend the law. Oh. Because of the Vox Populi. Sometimes may ganun tayo May sintu-sintu talaga tayo mga Pilipino. Mantakin mo, senador natin, tagagawa ng batas. Ayaw sumunod dun sa ginagawa nila. Anak ka ng weteng. At yung tagapagpatupad ng batas, ibang batas ang ipatutupad. Gago! Saan ka naman nakakita ng gayon? Only in the Philippines. Kaya tuloy, ito nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Mukhang may extrajudicial na naman silang ginagawa dito. Di ba? Kasi again, only the family, sabi nga, only the family can approve kung sino bibisita. Only the family. Wala nang iba. Kung sino man ang sinang-ayunan, yun lang, wala nang iba. Pamilya lang. Hindi ho si Kaufman, hindi ho yung iba pang abogado, hindi po yung prosecutor o kung sino man. Yung lamang pong pamilya. Bakit hindi kayo nagpaalam? Malacanang. Di ba? Yan ang tanong At ladies and gentlemen, sumagot ang Malacanang. Wag kayo. Bakit kanyo? Sumagot ang Malacanang at ang kanila pong sagot ay hindi nila dininay. Naku po. Ayan po. Sabi, PND, mismong sa ahensya ng PCO yan. BP Duterte's OFW neglect allegation. Big lie. O banat ba? Sabi mo, hindi sumagot. Oo, hindi sumagot. Bakit kanyo? O ayan Hindi naman niya sinagot yung tungkol sa pagbisita at hindi pagpapaalam at yung balak o yung pagdududa ni BP Sara Duterte merong gagawing masama kay Pangulong Duterte. Hindi sinagot na Malacanang yun. Ang sinagot lamang na Malacanang ayon mismo sa kanilang pahayagan ay yung akusasyon lamang ni BP Sara Duterte na hindi inaalagaan ng OFW. Gago! Tandaan ninyo 3 yung akusasyon ni BP Sara Duterte dito. Number 1, hindi kayo nagpaalam. Number 2, may masama kayong balak. Number 3, alagaan nyo o ninineglect ninyo ang mga OFW natin. Dun sa 3 na yon, isa lang ang dininay. The rest, hindi ho dininay. Gets nyo? Isa lang po ang dininay. Ito lang. Yung dumalaw kayo, hindi nyo dininay. Yung may plano kayong masama, hindi nyo dininay. Ito, dininay nyo. Yung yung nagsisinungaling, ika nga, na merong hinineglect ng OFW. Hindi ko sinasadya yun kasi nagbilang tayo. Baka sabihin nyo, sinasadya ko yun. Hindi ko sinasadya yun. Talagang 3 lang. 1, 2, 3. O, ganun. Bakit ganun? Bakit gayon? Anong meron? Bakit? Hindi kasi, alam mo, kung magpapaalam naman, posible naman payagan kung sasamahan ka ng abogado. Alam mo yon, kung kakailanganing tanungin, samahan ng abogado.
Kasi in the first place, kasi baka sasabihin nila, gina-justify nila, hindi kasi we need information regarding the case, blah blah blah. Oo, you can do that. But since you did it illegal o illegally, hindi mo magagamit sa korte yan. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin. At syempre, alam mo yun, sigurado naman ako, maaring memory lang ni Pangulong Duterte ang minsan nagkakaproblema, pero hindi naman po siya pipirma dyan at magiging sinumpaang salaysay niya yun. Diba? At saka sa ano yan if there is a trial going on, hindi pa pwedeng kausapin ng abogado sa labas. Yung ina-accuse nila. Halimbawa ako, yung abogado ni Zaldico, hindi pwede akong kausapin at tanungin tungkol sa kaso. Hindi pa pwede yun. They can only do that, yung mga cross-examine through the court. Di ba? Hindi pa pwede yun. Kakausapin ako, tapos tatanungin ako, tapos lahat ng sasabihin ko gagamitin sa korte. Hindi pa pwede yun. Ilalaban namin yun na that's illegally acquired. Tama, mali. So anong balak? Kasi nga, alam nyo, napakahigpit ng ICC, ha? Eto, kay kwento ko sa inyo. Di ba galing tayo doon? Nagpunta tayo doon sa ICC. Biglang umulan. Dalawa lang naman kami doon. Alam ko si Alvin yung kasama namin. Dalawa lang naman kami. Biglang umulan. Pumunta kami doon sa waiting shed na, syempre, kasi umuulan di ba? Tapos, may lumapit sa amin, sabi sa amin, sorry, are you from ICC? Sabi ko, no, why? Hindi po. Sabi ko lang, sabi ni si Alvin na nakipag-usap, parang hindi. Because this area is for the employee of, ganon sila kahigpit, di ba? Kita mo na ka umulan, putangin na ka. Gaganunin ko sana Hindi ko syempre ginanon. Sa utak ko lang yun. Alam mo naman yung utak ko minsan madumi. Kita mo umulan Gusto mo mabasa ako? Ano pa naman, sensitive pa naman bumbunan ko. Dahil kalbo, mabilis ako magkasakit. Sana nga ganunin ko Kaya lang syempre, wala tayong magawa. Talagang ganun You have to follow the law Gusto ko nga sana ihirit yung Erich 101 In our country, we have this saying, Erich 101, which says, sometimes you can bend the law. Yeah? Wala, baka sabihin nila, tangin. Who is that stupid Erich? Sabihin siguro nila yun. Sabi ko, never mind him. It's just katang isip. Ano bang katang isip sa English? It's just the fantasy. Whoa. So ano yung ibig ko lamang po sabihin? Hindi nila pwedeng gamitin yan na dahilan na they just want to know or they are just doing their job about prosecuting Duterte. Hindi nila pwedeng gamitin dahilan yan. So what's the real reason? Yeah? What's the real reason bakit nila pinuntahan ng hindi nagpapaalam? May balak. Di natin alam kung masamang balak. Basta ang sigurado tayo, umamin. Kasi kung hindi mo dininay, di ba? Umamin ka. Hindi mo dininay na yung akusasyon ni VP Sara Duterte na may plano kayong masama. Hindi nyo dininay yan. Ang dininay nyo lang ay yung about the OFW. Ibig sabihin, umamin kayo. Maybe. I'm not saying as a fact. I'm asking you. Bakit di nyo dininay? Ibig sabihin ba may plano kayo? Yun ba ang ibig nyo sabihin? Kasi di nyo dininay Di ba? Ano, Auntie Claire? What's happening? Diba? Anong plano nyo? Bakit gayon? Sabihin nyo ng maigi. Kasi
Kaduda-duda talaga eh. Kaduda-duda yung ginagawa ninyo. Di ba? So, naku po. Ay na. Anyway. Basta, ito lang. Ito lang masasabi natin, ladies and gentlemen. Maging mapagmatsyag tayo dahil lahat kasi gagawin nila eh. Lahat po gagawin nila para maipanalo ho ang 2028 na election. So, itong mga ganitong move, siguro, ewan ko, if they are seeing na, di ba, remember kasi obserbahan mo yung konteksto. Remember, isang araw lang, in-announce ni Pangulong Sara Duterte na meron ng bansang tatanggap kay Pangulong Duterte. Natatakot ba sila na mailabas si Pangulong Duterte? At maaari siyang gumawa ng mga video campaigning for his candidate on 2028. This is all politics, people of the House. Na maboost ang moral ng mga Duterte supporter. Natatakot sila kay Pangulong Duterte pag nagsalita siya. Maybe ganun. Kaya tuloy, the best way is for PRRD1 to stay in ICC forever. Or something happened to PRRD. Naku po, patay tayo dyan. Hay nako, ladies and gentlemen. Alam mo, kakaiba talaga po itong mga pangyayari sa Pilipinas. Talagang parang wala na tayong batas na sinusunod. Kanya-kanya na lang. Hindi, eto, bigyan ko pa kayo isang halimbawa sa report na nangyari ngayon. Ito. Ayan, Ayon sa Batas PH, Batas PH, Ombudsman grants Boying Rimulya clearance. He has no pending case. Naku. Gago! Alam nyo, ladies and gentlemen, meron tayong nakita na sinertify mismo ng isa sa mga dyan sa ombudsman na sinertify na meron talagang case kasi di ba nagsampa ng kaso. I think it was Basti Duterte and another person, di ba? Nagsampa ng case against Rimulya. So anong sasabihin ninyong may clearance? Pangalawa, mismong sabi nga ni Amy Marcos hindi pa tapos yung case niya. Bakit? Kasi may motion pa di ba? When you say may motion pa, hindi pa yon final and executory. Unless merong final and executory yung decision, that's the only time na final. Kaya nga may final and executory. Alam namang final pero walang hindi final. So, pagka may final and executory, yun yung final. Wala pa nga, may motion pa. Therefore, there is an existing pending case. Again, dito kasi hindi ko sinasabi conviction. Ang sinasabi dito, pending case. Is there an existing pending case? Obviously. So what is this? Ganito nila sinasagasaan ang ating batas. This is an example of Erich 101. Sometimes you have to bend the law. Gago! At yung Rimulya 102. Yes, we will bend the law. We can bend the law, di ba? Yan ang antindi talaga ng iba talaga ho itong bayan natin, di ba? Ay nako. Anyway, ito pa. Panoorin natin ito Matindi ito Yan. Wait, chotomate. Ito. Itong sinabi ni Erwin Tulfo. Anong dahilan niya? Kung sincere ka talaga and para maging credible ka, gusto mo tumulong sa gobyerno, isuli mo yung mga ninakaw mo. Dapat. But then what do you make of Senator Marcoleta's statement wherein he has a point here that it is not required under the law to apply for state witness? Sinabi ni Senator Marcoleta, restitution will be decided by the courts.
Tama naman yung Ms. Karen. I don't disagree with that, what Senator Marcoleta said, di ba? Pero yung sinasabi ko lang naman, the DOJ, the Secretary said, pwedeng pakiusapan natin na parang kung sincere ka doon sa pagtitistigo, isoli mo yung mga ninakaw mo. Besides, sabi niya, yun ang din, sigaw ng taong bayan. That's what I was saying. So, exactly, parang the Secretary was saying, voluntarily, you surrender it. Kasi Ms. Karen, kung titignan mo, let's look at this. Magiging state witness ka. And if you become a part of the WPP Witness Protection Program, secured ka na, absuelto ka baka sa kaso kasi magiging state witness ka, titistigo ka eh. Hindi ka nakasama sa prosecution. Kung hindi mo susoli yung pera, nasa sayo na. So after the case, pupunta ka ng abroad, dahil state witness ka, tatago ka na, dala-dala mo yung pera ng bayan. Kaya I see where Secretary Remulla is coming from. Bago ka namin gawing state witness, ibalik mo muna yung pera, di ba? Kung talagang sincere ka. And that... Biglang kumabigo si Erwin Tulfo. Alam nyo, ladies and gentlemen, simpleng-simple lang naman po ito. Kasi may napanood ako isang vlogger na may isinto-sinto. Hindi ko na lang babanggitin. Ayaw kong banggitin yung pangalan niya kasi dito. Kasi wala naman, hindi naman kilala yun eh. Irrelevant yung tarantadong yun eh. Sabi nung itong isang tansong vlogger, pakinggan nga natin. Sandali Kasi para lang, ayoko nang dito yon, ayoko nang ilabas dito yon kasi sabi ko nga sa inyo, pag sinto-sinto, hindi na dapat pinapansin yan eh. Kaya lang yung kanyang argumento ang, yung kanyang argumento ang ating importanteng pag-usapan. Okay? Ito yung sabi niya, wait chotomate. Ito sabi niya, wait lang, hindi paparinig ko na lang sa inyo Medyo sagad sa katangahan nitong tao na ito Sabi niya, wait. Wait. Ayan. Ito. Di ko na lang sa inyo para wag nyo nang dalawin, dagdag engagement lang yung kububukan. Sa Senado dahil dito kay Marcoleta na pilit na sinasabi na huwag daw ibalik ang mga perang ninakaw ng mga Diskaya, no? Dito pa lang, tanga na Hina ng comprehension. Sabi daw ni Marcoleta, wag ibalik. Ang bobo ang putang ina. Saka nakarinig ng ganun. Hindi, di ba? Walang sinasabi si Marcoleta na wag ibalik. Restitution is after. Bakit kanyo? Pagsalitain nyo muna, alam mo, ganito yan strategy yan na kailangan mo, sige, aanuin mo muna. We will do all your support. Susuportahan ka namin, lahat, anuhin namin. Basta sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Sino ang dapat mong i-booking mo na lahat. Di ba? Sabihin mo na, wag ka nang basta kami nang bahala sa'yo. Pero again, may pending case pa pwede mo naman kasuhan Di ba? Hindi naman yung katulad dun sa mga papanood mo sa pelikula na gumawa ng kasalanan tapos porket sa dulo may ginawang kabutihan, wala na kaagad. Yung napapanood nyo? Hindi ganun yun. Ang sinasabi dito, hayaan nyo muna magsalita yung tao, di ba? Pagsalitain nyo muna ng magkaalaman. Di ba? Sana lang ito. Pakinggan po natin isa pa, tuloy natin. Ito pa sabi niya. Ang mga perang ninakaw ng mga Diskaya, no? Parang nakakaduda tuloy. May komisyon ba siya kapag hindi nabawi ang mga pera ng mga Diskaya? Parang ganun po naiisip ng mga tao no? Yun daw naiisip ng tao, may komisyon daw siya. Tanginan yan. Paano magkakakomisyon? Na-freeze nga Gusto kong tuktukan to Alam mo yung mga ganitong vlogger, ewan ko ba kung saan nakakuha ito ng idea at mag-vlog sila? O sinong nagsabi sa kanilang magulang nila, nagsabing, anak matalino ka, mag-vlog ka na lang. Gaya mo si Banat Bay. Minsan may qualification din, huwag kang gagaya kay Erwin Tulfo. Ang ina naman nakakabwisit.
paano magkakakomisyon kung i-finrist na nga yung accounts? Ano to, bibigyan ni Remulla? Tanda mo, finrist na. Si Remulla nagsabi, finrist na yung account. So, yung pera wala na. Freeze na nga eh. Anak ka ng weto. Ito pa. Pero ito isipin mo, Marcoleta, tatanungin kita. Oh. Kunwari, may kumuha ng iyong cellphone, ninakaw. Ano bang gagawin mo? Na naisin mo bang ikulong lang yung magnanakaw at hindi na maibalik sa iyo yung cellphone mo? Tapos makakawala siya after 6 months, after... Ako may payo lang ako dun sa mga gustong mag-vlog. Tangina na, mag-aral muna kayo, pwede. Mag-aral muna kayo ng batas, kahit papaano, kahit hindi kayo abogado, para hindi na kayo nang nagbumukhang tanga. Ang pinag-uusapan dito, yung witness protection program. Ang pinag-uusapan dito, yung requirement of the law, na ano, hindi ikaw ang pinaka-guilty. Ibig sabihin, meron pang guilty dun sa crime. Mas guilty sa'yo. Okay? Tapos ikukumpara mo sa cellphone na ninakaw na ikaw lang naman nagdagnakaw. Gago! Di ba, alam mo, ewan ko sa'yo, Tutoy, ha? Medyo, ano ka nga, mag-aral-aral ka nang hindi ka, hindi ka nagmumukhang pichu-pichu na vlogger. Hindi mo pwede i-compare ang Apple dun sa Star Apple. Bakit ba? Natbay pareho naman silang may Apple. Iba pa rin yun. Eto kasi, merong gusto tayong malaman na sino pa yung mastermind behind it. Di ba? Hindi yung susuli mo yung cellphone, papatawarin ka, o ano, napala mo? Wala. Nalaman mo ba may mastermind? Doon sa pagnakaw ng cellphone, magnanakaw lang ng cellphone, may mastermind ka? Putangin na niyan. Nakakainit ng dugo itong mga ganitong tao eh. Again hindi natin pinapakita dito kasi ayaw na nating na kawawa naman yung katangahan nitong vlogger natin. Inaano lang natin yung audio para yung kanyang issue tayo. Yun ang pag-usapan natin. Yung argumento niya ang tinatabla natin. Hindi siya. Malay mo, napag-utusan lang ito. Hindi natin alam. Kung malay mo, kung nabigyan lang ito, kaya ganito magsalita, di ba? Ayaan na ho natin. Ha? After 6 months, after 1 year, ganun po ba ang gusto mo? Ganun po ba yung mga taong bayan? Bilyon-bilyon. No? Tapos ikukulong mo si Magdiskaya. After 5 years, makakalaya. Tapos happy-happy na naman sila. Ganun po ba ang nais mo? Kaya napaka-logical lang po na ang sinasabi ni Boying Remulla na ibalik ang lahat ng perang nila. Kasi daw makakalaya din. After 5 years. Alam mo, kung kakasuhan naman ng economic sabotage yan, hindi ho makakalaya yan. It will take time. Ay, nako. Sana, alam mo, Tutoy, sana nag-aral ka. Ay, nako. Anyway, ayoko nang patagalin itong issue niya ito. Baka may issue lang ito sa jowa niya. At walang walang kulang sa pagmamahal. Kaya nag-vlog, di ba? Walang pumapansin, loser. Di ba? Baka lang naman. Sana lang mga ganito anuhin natin ha. Pag-isipan na mabuti, mag-aral muna, Totoy. That was my point yesterday, Miss Karen. Sabi ko na isang tabi muna natin batas. Siguro it was taken out of context. Yes, but then let me read that to the public right now, because your statement was lauded on social media, and I quote, you said, sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ayan. Ipaliwanag nyo yan because you were reminded by a colleague, we are Mas mataas ang
tao kaysa sa batas. Ipaliwanag mo yan. Huwag kang magpalusot. Makers here, right? But netizens lauded you for this statement. What did you mean? I did not say we have to break the law, Miss Karen. Literal, I mean, You said you have to bend the law. bend the law. Ibig sabihin, it's as simple as it is. In every rule, there's an exception, Miss Karen, diba? That's bending the law. And then bending the law, I was addressing that to law enforcement authorities. Sinabi ni Karen, loaded daw siya ng mga netizen. Hindi ho totoo yun. Pinagtatawanan nga siya. Kasi again, nanggagaling yung argumento sa mali eh. Wala hong sinasabi si Marcoleta na hindi isole. Ang sinasabi, pagsalitain muna natin. Bakit ba ayaw niyong pagsalitain? Pangalawa, ganun din po ba ang ginawa ninyo kay Bryce at saka kay Alcantara para tanggapin sa state witness program? Ano ba? State witness program. Protection. Nagulo na ako. Nakakahawa si Erwin. Alam mo, kaya binabanatan to ni Ben eh. Alam mo, natawa ako dun sa banat ni Ben kay Erwin Tulfo. Kawawa ka naman, Sir Erwin. Ultimong kapatid mo, binabanatan ka. Di ba? Hindi kasi, sablay naman talaga yung mga prinsipyo at pananaw nitong maman to. Ano nangyari dito? Talaga naman ang buhay, oo. Ano lang eh. Yan eh. Yeah? Hindi kasi nga, ladies and gentlemen, hindi naman sinasabi ni Marcoleta paulit-ulit. Hindi naman sa hindi natin. The restitution comes after. Pagsalitain muna natin. Bakit sila Bryce? Bakit yung si Alcantara? Ipapasok nyo dyan. Sinuli na ba nila lahat ng pera nila? Hindi naman eh. Pangalawa. Ito pangalawang argumento. Naka-freeze naman yung account. Sabi nito ni Boying. Pina-freeze sa AMLAC. So, anong gusto nyo pang isole? Ayan na nga. Tapos pag nagsalita, isosoli naman yung sasabihin ng korte. Let the court say it. Pag kasi sinabi ng korte, tapos ang usapan. Tapos ang usapan, ladies and gentlemen. It will be forever. Kasi hindi pwedeng basta, sinabi ko lang, o sinabi lang ni Remulla. Hindi pwedeng ganun. Let the law say it. The judge say it. The court say it. Para it will be written sa kasaysayan na pinasosoli. Di ba? Halimbawa, yung pinasosoli ng ating korte na pera ng I think it was the correct me if I'm wrong, it was yung pera ni Imelda ba or something. Di ba? At least pagka sinabing mali ka, banat ba? Hindi, nasa ano yan eh. Inutos ng korte yan eh. Di ba? Hindi pwedeng baliin yan. Kung gusto mong baliin yan, kailangan mo pang iakyat sa higher court yan. Di ba? Iyon yung ibig sabihin ni Marcoleta. Eto na naman to si Erwin Tulfo, ewan ko. To authorities, to even officials of the court of law. I'm not addressing it to the public, to every individual na we have to bend the law, violate the law. I was addressing it to law enforcers, people in authority, officers of the court. When you said bend the law, kasi Ms. Karen, even if you look at Google, the definition of bending the law is to execute the law with leniency or flexibility, provided it is for humanitarian reason. What are these humanitarian reason? Overspeeding sa highway. Pag hinuli ka ng traffic enforcer, ng highway patrol, why are you overspeeding? Pumutok na po panibigyan ng misis ko, kailangan ko pong dalhin sa hospital, kailangan po umabot. Do you think bibigyan ka ng ticket ng police? Hindi. Sige, go ahead. Curfew, minor, okay, 18, 16 years old, bawal. Sa Manila ngayon yata, may curfew sila ng isang meron. Minor. Okay, bakit ka nandito sa labas? Sir, nagtitinda po ako ng balot para may pangkain po kami ni mama dahil wala na po yung tatay ko. Ako na lang po buhay sana. Diba? These are the exceptions, Miss Karen. Diba? That's what I was talking about. Hindi yung bawat tao. Sometimes you have to bend the law.
for humanitarian reasons. And what did you mean in this particular sentence? How did you mean it in relation to the state witness issue? Because you meant it there. Dun mo Kasi they were saying due process eh. I heard they were saying na let's follow due process, okay? Kaya nga sabi ko, santabi muna natin kasi due process, when you say due process, we have to follow the law, di ba? Okay. Paano yung due process na yun na we have to follow the law? Nagnakaw nga eh. Number 1, may sigaw yung taong bayan, ibalik mo yan. Number 2, napakasarap naman ng buhay mo, poproteksyonan ka pa ng pera ng taong bayan, inakaw mo na nga yung pera, binigyan ka pa ng security. Yun ang punto ko doon. Alam mo, mali kasi yung ginagamit nilang logic eh. Na ayan, bibigyan ka pa ng security, poprotektahan ka pa ng gobyerno. That's not the logic. That's not the reason why. Wag nating ibahin, Mr. Erwin. The issue is para magsalita na sila. At ilaglag na nila dapat ang lahat ng ilaglag. Unless ayaw mo yun. Unless ayaw mo malaglag yung dapat malaglag. Dahil ba ikaw ay dating parang malapit na kaalyado ni Romualdez? Gago! Kasi sana kung the same treatment ang ginagawa ninyo kay Bryce at kay hindi pala, ano ba pangalan ng isa? Kalimutan ko na yung pangalan ng isa. Si Alcantara. Si Bryce Hernandez at saka yung si Alcantara. 'Di ba? Sana kung the same treatment ang ginagawa ninyo, hindi eh. Porket hindi nagbanggit si Alcantara at saka si Bryce kay Romualdez, okay lang sa inyo, go, go, go. Diba? Halatang halata, sir. Naku po. We have to set aside that law and then siguro kailangan mo nang isoli yan. Hindi ko naman sabi we bend the law, pumatay tayo, magnakaw tayo. I mean, that's not correct, Ms. Karen, yung interpretation. Bend the law, meaning to say... Mali ka kasi. Dapat, ang sinabi mo, on this issue, on this particular thing, it's not we want to bend the law. O kaya pwedeng baka may exemption. Mali eh. Sinabi mo, sometimes we have to bend the law. Meron ka pang Vox Populi, Volkswagen. Diba? May ganun-ganun ka pa eh. It will really trigger the people. Ganun pala yun. O pwede na tayo magwarla-warla basta sama-sama ang boses natin. Is you execute the law with leniency, with flexibility if you're a law enforcer, if you are of officer of the court of law. Di ba? Sa korte din, Ms. Karen, pag kinasuhan ka, nakapatay ka, sasabihin ng kalaban, hindi, murder yan. Yung judge will decide kung murder ba talaga. Tatanungin, titignan ng judge. Kung you were just protecting yourself, self-defense, napatay mo yung tao, is that murder? Of course not, Ms. Karen, di ba? Okay, Senator, you have Zaldico right now who is abroad. Nobody knows where he is. Some say he's in the US or some say Portugal, parts of Europe. But there are reports, right? You're seeing it on social media. You know that he has an apartment in Shangri-La Residences now, the penthouse. Supposedly, allegedly, he's building a house in Forbes Park. And you have photos coming out of the residence of Forbes Park. Ang tanong ko, how can, at this point, the government already freeze the physical assets? Because ang na-freeze na assets ngayon, Jinggoy Estrada, am I correct? Kasama po ba si Zaldico sa na-freeze? That's according to the news reports. So also saw yesterday afternoon, this online news ng mga media organizations na lahat ng kinasuhan ng DOJ ni-recommend ng NBI sa AMLAC na i-freeze yung kanilang mga assets, Ms. Karen. Kasama yata dyan
si Congressman Saldico? Because the only thing that they can freeze are assets in the Philippines. Most likely, these congressmen have already moved it out of the Philippines. So physical assets ang masiseize. May tanong nga ang viewer dito, hindi ba pwede pasukin daw yung condominium? Baka may cash doon. But the trespassing naman, ika nga, violation of... But sometimes we have to bend the law. Bakit diyan ayaw niyong i-bend the law? Yung pinag-uusapan ni si Saldico. Gago! Anak ng weteng talaga, oo. Ika nga, domain ang makakaso po doon sa... Unless the court grants a search warrant. Yun na nga kaya... Yun! Tama ka dyan, Karen! Tumama ka rin! Kaya nga, it is really important every time that there is a move from the government, it must be according to the law. The court should be the one deciding it. Agree ako dun eh. Kasi unless we want a lawless country, which is yan na nangyayari ngayon. Kaya nga kay Pangulong Duterte, kay Pastor Kibuloy, lahat na lang ng lawless na kung papaano nyo yun, nilusob ang KOJC, that's lawlessness. Oh, pati dito ngayon kay Tebes, ganun din eh. Lahat na lang. Basta kalaban. Again, I am not saying wag natin ipatupad ang batas. Hindi ho yun. Dapat nga natin ipatupad ang batas. Antayin natin ng korte ang magsabi. File a case, do it in the right way. Due process, ika nga. Tulad nito sinasabi nyo, ang nakakapagtaka kasi, pag sa mga kaalyado, sa mga kakilala, meron due process. Pag sa kalaban, walang due process. Anak ng putang ina nyo. Nakakabuisit sa Pilipinas. We can sometimes bend the law pagka kalaban. Pero pagka kakampi, hindi. Ano yan? Mahatulan yan ng korte. Gago! Tama, mali. Di ba? Alam mo, nakakainis talaga eh. Nakakainis ang ganitong klaseng sitwasyon sa ating bayan. Lahat po tayo nagkakaiba-iba ng opinion. Because we are human beings, we have different mind, different background, different political leaning. But the arbiter of all of these things are our laws. Yung ating mga batas. And the only people who can interpret the law, kunwari ay merong disagreement on the law, walang iba kung hindi ang korte. Kaya nga there is such thing as filing of cases in the court. Diba? So, halimbawa, may ginawa isang tao. Sa tingin niya, tama yung kaya niya ginawa. Pwede magdemanda itong isa. Sabihin niya sa korte, mali yung ginawa according to this law. Sasabihin naman ng abogado nitong inaccuse, according to this law. Pareho silang may kanya-kanyang interpretasyon. Bawat abogado may interpretasyon ng batas. Hindi mo pwedeng tanggalin yun. Yan po ay kalayaan ng isang bawat abogado. Ngayon, paano na? Yan pumapasok ang korte at sasabihin ng korte, ito ang tamang interpretasyon ng batas. Kaya nga isusulat nila yung court decision eh. Ito ang tama, ganito ang tama. You are found guilty or you are found innocent or something like that. Let the court say it. Hindi ikaw, Erwin Tulfo. Yan ang problema sa inyo eh. Kaya ka nasasabo ng kapatid mo. Dahil sa mga ganyang estilo mo. How I wish la talaga pumasok din si Ben. Ano? Hindi ako, kasi ibang-iba ko kasi si Ben. Si Senator Ben, ibang-iba ho siya mag-isip sa mga kapatid niya. Kaya nga narinig ko, ganda na sinabi niya, sabi ko, parang si Aimee to. Sabi niya kasi, wag niyo akong tawaging Tulpo. Tawagin niyo akong Bitag.
Kasi iba ako sa kapatid ko. Nako, sabi ko. Ako din, wag niyo akong tawaging... wag ganun, Banat Bay. Pareho naman kami ng kapatid ko. Pareho kaming... hindi kami parehong secret. Basta, pareho naman kami ng prinsipyo sa buhay. Anyway, yun lang po mga kababayan. Sana po, kasi alam mo, maling-mali ho ito. Itong klaseng ganitong pananaw. Delikado ho ito. Nakakatakot ho ito. Dahil people will interpret it na, sabi nga nung iba, paano kung magdesisyon ng taong bayan na wag magbayad ng tax? Delicate. Delikado ho yun. I mean, again ako, oo ko doon. Gusto ko yun. Tangina nang mabawasan ng gastos ko. May palakwatsa ako, di ba? Kaya lang, delikado ho yun. Kawawa ho ang gobyerno. Hindi ho tatakbo mga empleyado. Kawawa naman. Madadama yung mga hindi magnanakaw sa gobyerno. Hindi pa pwedeng ganun. We have laws to follow. Remember, don't ever forget this. This is one of the reason why Jesus was persecuted. Ito ang isa sa mga pinang corner kay Jesus eh. Remember at that time, ang Israel ay nasasakupan ng Egypt. Okay? Nasasakupan sila. Ay, hindi pa. Egypt, sorry. Paano pala ni Abraham yun? Ay, ni Joseph. Nasasakupan sila ng Rome. Fake news ka pa. Hindi, totoo. Nasasakupan sila ng Rome. And yun na sinusunod nila, di ba? Yung si Caesar, yung masarap yung salad. Hindi, si Caesar, di ba? Kaya nga tinanong siya pagdating sa tax. Kasi dito, nagagalit yung mga Hudyo. Nagagalit sila na bakit kami magbabayad ng tax sa Rome? May sarili kaming gagalit sila. Dito kinorner ang Panginoong Hesus, sabi, what do you think? Kanino ba dapat bayaran ng tax? Magbayad ba dapat tayo sa mga leaders natin dito sa mga Hudyo, ito mga Pariseo, ito mga dito tayo magbabayad o magbabayad tayo sa sumakop sa atin ng Rome? Kino-corner siya dito. Kaya lang, there is a law to follow. And that law is dapat magbayad ng tax ang mga Israelites sa Rome. Ano nangyari? Di ba? Sabi ng Panginoon, tingnan ko yung coins. Sino nakalagay dyan? Di ba si Caesar? Give to Caesar what is due to Caesar. Ibig sabihin, follow the law. No matter what, you have to follow the law. That is the law. Kaya nga mga kababayan, ang pinaka-law breaker walang iba kung hindi si Satanas. Siya po ang nagrebelde. Siya po ang pinaka-nagrebelde po. At nakakalungkot dahil tayo pong mga Pilipino ay may mga ganitong leaders na tila parang iniengganyo pa na minsan kailangan i-bend ang batas. Hindi po. Hindi po tama yan, Sir Erwin Tulfo. No matter, sabi nga nila, hard or harsh ang law, we have to follow it. We have to follow it. Maraming salamat po. Ako